Ang traffic sa EDSA posibleng lalo pang lumala. Sisimula na kasi ang pagsasaayos ng EDSA TAF na inaasahang tatagal ng mahigit 1 taon. May report si Steve Dailisan. Araw-araw mahigit 100,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA TAF. Kaya mabigat na daloy ng trapiko ang kadalasang binubuno ng mga motorista na nauubusan na ng pasensya sa limitadong laki ng kalsada. Ang DPWH ikinakasana ang pagtatayo ng EDSA TAF flyover para mula Magallanes, diretso ng tawid hanggang Rojas Boulevard ang mga sasakyan. Magkakaroon ng tig 2 lanes. Halos 1 kilometro ang southbound habang halos 1.5 kilometro naman ang northbound. 2.7 billion pesos ang inilaang pondo para rito. Kamakailan ay nagsagawa ng geological survey ang DPWH para malaman kung ano yung magiging epekto ng paglalagay ng poste dito sa mismong estruktura ng MRT. Tataas daw kasi ng higit sa 3 palapag yung mismong gagawin nilang flyover. Pero paniguro ng DPWH, hindi raw makakaapekto sa operasyon ng MRT yung kanilang gagawing konstruksyon. Hindi pa raw napaplansya ng DPWH ang mga alternatibong ruta. Pero mungkahin ng MMDA, gumawa muna ng temporary flyover sa airport patawid ng Macapagal Avenue para di maperwisyo ang mga papunta sa NAIA Terminals 1, 2, and 3. Mainam din daw kung gagawa ng left-turning flyover mula Coastal Road patungo ng Pacific Avenue para naman sa mga papasok ng Cavitex. So yung mga naging concerns dito, yung epekto sa forthcoming August Asian Basketball Championship sa arena, yung mga consumers natin pupunta ng MOA at doon sa Entertainment City. Pero pag natapos to, ay magaan na yung trapiko natin doon sa area. Itinuturing na airport link ang EDSA TAF, kaya di pa man nasisimula ng proyekto na babahala na ang ilang motorista. Si Liza Domingo inabot ng 40 minutos mula Magallanes hanggang airport. Paano pa raw kaya kung simula na ito, lalo't 15 buwan pa naman ang itatagal ng konstruksyon? Bakit hindi itong, halimbawa, pagpalagay mong mga January pa lang, at least kasi mainit, madaling matuyo ang kalsada. Pero pag ganang tag-ulan, napakahirap lalo sa estudyante, pasukan, napaka-heavy traffic na di ba? Ang ilan handa raw magtiis, lalo't ginhawa rin naman daw ang dulot nito pag nagkataon. Ngayon nga na wala pang construction, medyo heavy na yung traffic. So lalo na pag nag-start na yung construction, bibigat na yung traffic. Pero after naman nun, magiging magaan na. Steve Dailisan, GMA News.